30 years old ka na. Nagtatrabaho ka sa isang sikat na BPO company sa Pilipinas. Pero hindi isang call center agent, kundi isang team leader. Although maayos ang posisyon mo, meron kang sahod na mas mataas kesa sa normal na empleyado. Pero baon ka sa utang. $250,000. Yan ang total ng lahat ng utang mo. Ginagawa mo ang lahat para makaipon ng pambayad. Masipag kang pumasok. Ginagalingan mo sa trabaho. Sa katunayan, top performer ng buong account sa branch nyo ang team mo. Meron kang isang member. Hindi siya loner. Pero hindi siya madalas makipag-socialize. Or minsan nga, papasok siya nang walang pinapansin na kahit na sino at mag-a-out nang walang kinakausap. Hindi mo masyadong pinapansin ang empleyadong ito. Hindi naman kasi siya gumagawa ng kahit anong bagay na aagaw ng atensyon ng kahit na sino. Tahimik. Hindi man top performer, pero nagagawa niya ang trabaho niya. Kaya wala ka talagang dahilan para pansinin siya. Pag naman nagkakaroon ng performance evaluation, maayos naman siyang sumagot sa mga tanong mo. Isang tanong, isang sagot. Hindi siya kailanman sumagot ng higit pa sa mga tinatanong mo. Mahigit 1 taon mo na siyang team member. Bago siya pumasok o mag-apply, wala pa siyang kahit isang experience sa pagiging isang call center agent. Pero ngayon mo lang siya pinagtuunan ng pansin. Dahil may napansin ka na kakaiba sa mga ginagawa niya. Noong una, wala lang sa'yo ang metrics ng performance niya dahil hindi naman siya bagsak sa evaluation. Pasang-awa, kumbaga. Sakto lang. Pwede na. Pag may bagong nakaset na goal para sa team, nagagawa niya. Hindi siya kailanman humigit o lumagpas sa goal at hindi rin kulang. Talagang sakto lang. Sa loob na mahigit 1 taon, consistent siya sa ginagawa niya. Tinignan mo ang mga nakaraang performance evaluation results para sa kanya at nagulat ka. Hindi dahil sa top performer siya, pero talagang consistent siya sa pagiging sakto lang. Hindi siya kailanman lumagpas o kumulang sa kahit anong sinet na goal. Isang araw, sa kalagitnaan ng shift mo, tumayo ang member mo na ito dahil out na siya. Pagtayo niya, may nalaglag na ballpen at hindi niya ito napansin. Nagulat ka dahil bawal ang ballpen sa production. Pinulot mo to at hinabol siya dahil ang bilis ng lakad niya palabas ng production. Kahit tinatawag mo siya, hindi ka niya nililingon. Parang wala lang siyang naririnig. Pagdating mo sa locker area para i-check kung nandun ba siya, pero hindi mo siya nakita. Wala siya doon. Nagtaka ka dahil bakit ang bilis naman niyang nawala. Nakababa ba agad siya? Naibalik niya ba agad ang headset sa locker? Nakapasok ba agad siya sa elevator?
Hindi mo alam. Pagbalik mo sa production, gumawa ka ng IR or incident report para sa nangyari. Kailangan mo itong papirmahan. Pero bago yon, gusto mo sana munang makausap ang team member mo. Kaya naman sinabi mo sa sarili mo na bukas mo na lang ito papapirmahan. Makalipas ang ilang oras, excited ka na dahil tapos na ang shift mo. Habang papunta ka sa locker, kausap mo ang isa sa mga agent mo na kasabay mong mag-out. Sabay kayong pumunta sa locker area. At pagbukas mo sa locker mo, nagulat ka dahil merong bundle ng pera. 100K o 100,000 pesos. Never ka pang nakahawak o nakakita ng ganitong kalaking pera sa buong buhay mo. Nakapatong sa ibabaw ng bundle ang isang sticky note na may mensaheng, "Huwag kang magkakamaling magsumbong. Tahimik lang at dodoble pa yan. Magsalita ka, pero yan na ang huli mo." Isang nakakatakot na mensahe para sa katulad mong normal na tao. Agad kang lumingon sa paligid mo para siguraduhin walang ibang nakakakita ng nakikita mo. Tinanong ka ng team member mo kung okay ka lang dahil bigla kang tumahimik. Nasabi mo na lang na, "Oo, okay lang ako." Paano kung sa'yo to nangyari? Ikaw na nanonood o nakikinig ngayon. Ano ang gagawin mo? Itutuloy mo ba ang IR or ang incident report at isusumbong sa management para hindi ka madamay sa kung anumang nangyayari? Paiiralin mo ba ang prinsipyo mo at gagawin ang tama? O kukunin mo ang pera dahil kailangan na kailangan mo dahil baon ka sa utang?